magtatanong sa may name, at masyado tayong gagabihin. Meron po tayong isang pagbibigyang magtatanong na personal. Sige po, sino po yun? Sige po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ako po si Roger Bangawang, isang Katoliko. Ang katanungan po ay ganito. Bakit ang kapatiran sa loob ng iglesia hindi nagsasign of cross? Salamat po. Salamat po. Salamat po sa inyong katanungan, Ginoong Roger. Bakit daw po ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi nagsasign of the cross? Kaya po nang naipagpauna namin sa inyo ang batayan po o saligan ng Iglesia ni Cristo sa paglilingkod sa Diyos kung ano nakasulat sa Biblia. Wala pong utos ang Diyos na gawin yun. Bagkus, dahil ang nagsasign of the cross ay ang kinagisnang relihiyon. Tanungin natin sila, ano ba yon? Bakit nila ginagawa yon? Babalikan ko po itong Aklat Katoliko, siyang inyong pakinggan, Aral Katoliko. Sa pahina 11, ito po sabi niya, ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay, ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus, talagang tanda daw yan ng taong Katoliko. Totoo naman po yan. Pagka nakita nyo, pagtapat ng simbahan, alam mo na, anong relihiyon nun. Kaya wala pa akong nakitang Katoliko, nag-krus kaliwa. O kaya ang unay batok. Wala akong ganun. Talagang ang unay, no. Sila may sabi, sa pamamagitan ng kanang kamay, ang unay sa noo. Ayan. Wala pong mababasang sa Biblia na utos yan ng Diyos, ni Kristo, o ng mga apostol. Bagkus kung meron po tayong mababasa, may tanda sa noo, at saka sa kanang kamay, ano yun? Biblia po. Apokalipsis po, 13. Ang talata po ay 14 at 16. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa, at ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa Biblia may mababasa po, tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Pero yun po pala, tanda ng nadaya. Nadaya ng bulaang propeta o bulaang tagapangaral. Sa Biblia po yun. Ngayon, balikan po natin, ba't ba gumagawa ng ganun ng pagkukusang Iglesia Katolika Romana? Totoo ba yung sinasabi nila na pag ginawa mo daw yun, malalayo ka sa maligno, sa multo, sa masama? Nakapagtataka nga lang, pagtapat ng simbahan at saka sila, nandun ba maligno? Nagtatanong lang naman ako ka Joel. Sama na ng tingin ni ka Joel sa akin. Hindi po. Kasi sabi nila, para malayo sa maligno, sa multo, sa masama. Bakit pagtapat nga ng simbahan, saka nagkukrus? Pero ito ho, ang babasahin ko pong aklat, kilalang kilala ninyo. Ito po yung pagbinasa ng kinagis ng relihiyon. Pag tinatawag nilang mahal na araw, kinakanta. Ano po? Pasyon. Pasyon. Oh. Ipakakanta po natin kay kapatid na Joel. Ngusay kumanta si ka Joel. Kaya lang, wag na po. Baka mag-uwian kayo kaagad. Babasahin ko po sa pahina 207 itong pasyon na ang may akda po nito ay ang paring si Aniceto de la Merced, El Libro de la Vida Historia Sagrada con Santas Reflexiones, Doctrinas Morales para la Vida Cristiana. Ang sarap pakinggan, ano? Ano ibig sabihin kaya nun? Babasahin ko na po. Ipag-uutos magkintal, magantanda, sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Hindi po kami may sabi,
Basahin po nyo yung pasyon ninyo sa bahay. Pahina 207 po. Yung may tanda daw o nagkikintal sa noo at kanang kamay, sukat pagkakilalanan, sila anya'y kampung tunay nitong Antikristong hunghang. Pagka-Antikristo, kalaban ng ating Panginoon Kristo. Walang sino man sa atin dito na maging kalaban ng ating Panginoon Kristo, kapatid na Abner. Totoo yun. At pagkakalaban, ano gagawin? Parurusahan. Ito yan, kapatid na Joel 14, 9 hanggang 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo'y sumunod sa kanila, nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero, at ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Hindi po maliligtas ayon sa Biblia yung may tanda sa noo at kanang kamay. May nagsasabi din na may magtatanong